habit, ugali na ikaw ay masayang nakikinig ng salita ng Diyos. Yung binasa mo sa awit kanina, may karugtong yun eh. Nasa awit pa rin, Kapitulo 37, ang versikulo 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ganun po pala yun. Simpleng paraan, no? Opo. Magpakaligaya tayo sa Panginoon. Ano man ang nasa atin, mahirap ka, magpakaligaya ka, magtiwala ka sa Kanya magagawa. Yan ang mga paraan pala, kapatid na bong, hindi talaga mahirap eh. Opo. Magkaroon lang tayo ng kakuntintuhan. Isipin natin mga kapatid, mga kababayan, hindi ito ang tunay na buhay sa mundong ito. Opo. Mayroon tayong dapat nasain yung buhay na walang hanggan. Yan ang dapat nating nasain ngayon. Kaya mag-aaral tayo ng salita ng Diyos dahil mayroon talagang buhay na, tunay na buhay, yung buhay na walang hanggan na sinasabi. Kapatid na bong, hindi matutulan yan. Nakasulat lahat nga sa Biblia eh. Pakinggan niyo ang isang talata, mga kababayan. Isinulat ni Apostol San Pablo sa unang sulat niya kay Timoteo, Kapitulo 6, ang versikulo 17 o 19, ang sabi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yung buhay na nandoon sa piling ng Diyos, yun ang tunay eh. Dahil dito, pansamantala lamang ito. Opo, karamihan dito kahapisan eh. Oh. Kabagabagan. Ayan. Kaya mag-aral po tayo mga kababayan, alamin natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Lahat ng pag-uusapan dito ay mayroong kinalaman sa buhay na walang hanggan. Kaya umpisa na po tayo, mga kababayan, amin pong iparinig sa inyo yung mga sagot ni kapatid na Soriano sa mga tanong na mapapakinabangan natin. Ito'y may kinalaman sa pananampalataya, sa buhay na walang hanggan, at maging sa mga bagay-bagay na dapat din naman malaman ng tao, katulad nito. Sabi ng tanong kapatid na Bong, simula po raw noong ginawa ang mundo, ilang taon na po ba ang mundo hanggang sa kasalukuyang taong ito, 2000? Opo. Dahil nga, mayroong mga reliyon, kapatid na Bong, na nagpapalagay, binabase daw nila rin sa Biblia, Opo. na ang mundo 6,000 taon. Mula nung likhain si Adan, Opo. kasi siyang unang tao hanggang ngayon. Sa Biblia po ba, mga kababayan, ayon sa pagtuturo ng Biblia at sa mga ngaral na inilagay ng Diyos sa ating panahon, ilan na po bang taon ang mundo? Alamin nga natin. Narito po ang nagtanong, narito rin po ang sasagot, si kapatid na Eli Soriano. Ang tanong ko po ay, simula po nung ginawa ang mundo, ilang taon na po ba ang mundo hanggang sa kasalukuyang taong ito, 2008? Wala po tayong eksaktong sagot na maisasagot dyan, kapatid, na mababasa natin sa Biblia. Kasi ang Biblia po kasi hindi talaan ng edad ng mundo. And the Bible is not a book that contains all the generations that have passed. Ang totoo, kung mapapansin nyo yung Apokalipsis, babasahin natin yung Apokalipsis 7:1 hanggang 4, kapatid na Mel. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Huda ay 12,000 ang tinatakan.
sa angkan ni Ruben ay 12,000, sa angkan ni Gad ay 12,000, sa angkan ni Aser ay 12,000, sa angkan ni Neftali ay 12,000, sa angkan ni Manases ay 12,000, sa angkan ni Simeon ay 12,000, sa angkan ni Levi ay 12,000, sa angkan ni Isakar ay 12,000, sa angkan ni Zabulon ay 12,000, sa angkan ni Jose ay 12,000, sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Ayan. Yan, pinasabi po dyan yung 12 angkan ni Israel. Pero mapapansin mo dyan, Brad Mel, wala dyan yung angkan ni Dan. Ang isinali dyan yung hindi naman kapatid nung 11. Ang isinali dyan si Manases, di ba? Tama po, kapatid na Eli. Hindi naman anak ni Jacob yang si Manases apo yan Basahin mo nga 46:20 ng Henesis, Brad Mel. At kay Jose ay ipinanganak sa lupain ng Ehipto si Manases at si Ephraim. Ayan, si Manases kapatid ni Ephraim, anak ni Jose. Tama? Tama po. Ayan, si Jose Bendido, no? Tama po. So, apo ni Jacob o ni Israel, si Manases. So, hindi na yan eksaktong yan ang susunod na salin ng lahi. Dalawa na ang nasasakop nung nasa Apokalipsis na yon, di ba? Tama po yun, kapatid na Eli. Kaya hindi natin pwedeng makwenta kung ilang panahon yon yung pagsasalin-salin lahi ng tao. At hindi rin natin makukwenta kung gaano katagal bago muna nilikha ng Diyos ang tao sa mundo. Kasi yung paniniwala na ika-7 araw nilikha ang tao, ika-7 araw mula nung magka-araw. Nung wala pang araw, paano yun? Diba? Kailan pa nagka-araw, kapatid na Mel? 1:14 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon at nilikha ng Diyos ang 2 malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang magpuno sa araw at sa gabi at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na mabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-4 na araw. So, nung magkaroon ng araw, yung sun, yung liwanag niya, at saka yung moon na nagpupuno sa gabi, na naghihiwalay ng araw at buwan at mga taon, nung ika-4 na araw na, Brad Mel. Tama po. Nung wala pa yon, paano mo kukwentahin, di ba? Ang ibig ko lang sabihin, yung Henesis 1:1, pakibasa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw.